Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga mga kapatid. Ako po si Sister Angela na pumasana mula sa CRC San Pedro, Laguna. At narito tayo muli upang simulan ang ating araw na kasama ang salita ng Diyos bilang gabay. Ngunit bago po ang lahat, tayo po muna ay dumako sa isang maikling panalangin. Minsan pa Panginoon, kami po ay muling nagpapasalamat sa buhay na inyong pinagkalob sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa oportunidad na muli naming mapagbulay-bulayan ang inyong mga salita sa umagang ito. Dalangin po namin na ang inyong paggabay sa bawat isa at bigyan niyo nawa kami ng pangunawa sa aming mga maririnig sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ang ating pagninilay-nilayan sa umagang ito ay matatagpuan sa Joshua chapter 20 verse 5 na may pamagat na protection against the avenger of blood. Ating basahin ang bersikulo. Verse 5, kapag sinundan siya roon ng mga nagnanais maghiganti, hindi siya isusuko ng mga taga roon sapagkat nakamatay siya ng kapwa Israelita nang di sinasadya at hindi bunsod ng galit. Mababasa natin sa talatang ito ang pagnanais ng Panginoon na bigyang proteksyon ang mga taong di sinasadyang nakapatay ng kapwa nila Israelita laban sa mga kapamilya nito sa hindi makatarungang paraan ng paghihiganti. Ang lungsod kanlungan ay hindi tirahan ng kriminal, kundi lugar para sa mga taong walang masamang intensyon upang hindi sila maparusahan bago pa dumaan sa tamang paglilitis. Binigyang diin din sa talatang ito ang hindi pagsuko sa kanila ng mga taong naroon kung saan ang mga lider ng lungsod kanlungan ay may responsibilidad na protektahan ng mga taong pumunta doon kung ang pagpatay ay buhat sa di sinadyang intensyon o galit. Dito makikita natin ang hindi masukat na habag ng ating Panginoon kung paano niya gustong protektahan ang mga inosente laban sa galit at paghihiganti. This reminds us that justice belongs to our God and that we should never put it in our own hands. Kaya nga sinabi niya sa kanyang salita sa Romans 12 verse 9 na huwag kayong maghihigantihan mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Dapat nating tandaan na ang Diyos lang ang may karapatan at kakayahang gumanti para sa atin. Sa panahon natin ngayon, naging normal na ang manghusga ng iba na kung minsan pa nga ay nagbubunga ng hindi magandang resulta. Minsan, umaabot pa sa punto na pag may nagawang mali ang iba, gusto natin kaagad gumanti. Mga kapatid, dapat nating isipin na lahat ng bagay na ating ginagawa ay nakikita ng Panginoon. Yung intention natin, yung motibasyon ng ating mga ginagawa. Sabi nga sa Kawikaan 15 verse 3, ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar, ang masama at may buti ay pawang minamasdan. Minsan pa, tayo po ay dumako sa isang maikling panalangin. Panginoon, maraming salamat po muli sa araw na ito na inyong pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Dalangin ko po nawa na ang aming mga napakinggan sa umagang ito ay tumimo sa aming mga puso't isipan at amin itong magamit sa pang-araw-araw naming buhay. Patuloy niyo po kaming bigyan ng paggabay, maging pag-iingat sa buong maghapon na ito ng aming mga buhay. Sa iyo namin patuloy na ipinagkakatiwala lahat-lahat ng aming mga gagawin sa buong maghapon na ito. Sa iyo pong lahat ng kapurihan at kadakilaan sa pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen. Muli, maraming salamat mga kapatid sa pagsama sa atin sa umagang ito. Patuloy po nating suportahan ang ating programa upang mas marami pang maabot ng salita ng Diyos na maliligtas sa lahat at magbibigay kapanatagan. Muli, magandang umaga at pagpalain nawa tayo ng may kapal.